salo-salo ang pagkain ngayon, no? Sabi sa gawa, buksan po natin ang ating gawa. Biblia upang makita po natin ang tunay na sinasabi ng salita ng Diyos. Gusto ko po nagpapagdaan po bukas ang lahat. Yes. Yes, Kasi ma'am. kailangan meron din tayong makita na ano ba yun. So. Kasi mahirap po yung mamaya maghaka-haka ako dito, masaan po pa kayo madala, no? Sabi po dito sa Gawa 17, Gawa chapter 17 verses 25, ang sabi po dito, ito po, no? Hindi siya nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao. Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at lakas ng bagay sa sangkatauhan. So, malinaw, no? Nabasa po ninyo, malinaw na sinabi rito, hindi siya nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao. Hindi po kailangan ng Diyos ng ano paman. Kasi bakit? Unang-una kung maiisip ninyo, yung buhay na nga lang na dala-dala natin galing sa Diyos. So, ano ang kailangan ng Diyos sa buhay natin? Ang kailangan ng Diyos sa buhay natin bilang mga nakakakilala na kay Kristo, ang gusto ng Diyos talaga sa ating mga buhay, mga kapatid, ito po ang tatandaan natin. Ang tayo'y sumunod sa Kanyang salita. Ang paghahandog, ito'y isang tinuturo ng Panginoon kung paano tayo niya pagpapalain. Pero choice natin kung tayo ay susunod o hindi. Choice natin kung gusto natin pagpalain o hindi. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, hindi niya kailangan ng ano paman sa buhay natin. Ang kailangan niya, ikaw. Yung tunay na pagsamba niya. Yung tunay na pagsamba mo para sa Kanya. So, pera hindi rin kailangan ng Diyos kasi mayaman ng Diyos eh. Di ba? Sa kalangitan, hindi man natin nakikita pero may mga nasasabi ng pastor na pag nasa langit ka, lahat ng ano ba yan? Parang doon na ginto. Nandoon na lahat yung mga hinahanap mong bato. Bato. Yung mga diba? Oo, talaga. Lahat nandoon. So, hindi kailangan ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos yung sumusunod ka sa Kanya. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para malinawan yung ating mga naiibang kaisipan, ano? Nung hindi tayo nakakabasa ng Biblia, hindi ko sinasabi ang Katoliko, kasi nung nagsisimba ako, sa totoo lang, ngayon ko lang din po i-share sa inyo. Lahat tayong Katoliko, no? Ewan ko na lang kung may pamilya na bata pa lang sila, Kristiyano na ang mga magulang. Meron kasing na pagkagising nila sa mundo, Kristiyano na yung mga magulang nila. May mga ganong pamumuhay, no? Pero almost lahat yata, puro mga Katoliko, no? Oo. Di ba? Pag nagsisimba ka, sa totoo lang, hindi ko po maintindihan talaga yung sinishare ng padre. Oo, Kasi padre. parang mahina lang din ang boses niya. Ang naiintindihan ko na rin, tumayo kayo, piso video, tapos yun na lang ang lagi ko, ano. Yun lang yung lagi ko eh. Hindi ko inaano yung Katoliko na, ano, wala sa puso ko. Kaso nga lang, wala akong naintindihan. Pero, nung nakabasa na ako ng Biblia, doon ko nalaman kung paano gumawa, kumbaga yung paggawa ng mabuti ng walang kapalit, diba? Tumulong nang hindi ka naghihintay ng kapalit, ano po? Tapos yung tutulong ka nang hindi ka manghihinawa, dito mo lahat kasi si Lord hantay. Laging baliktad si Lord. Yung mabuti, ay yung masama, gawan mo ng mabuti. Yung kaaway mo, pakainin mo. Diba palagi siyang ano, kaya doon hindi mo naman talaga maririnig talaga ng ano ko, ano pa sinasabi ni Padre? Kumbaga wala ka talaga maintindihan. So, sa pagtuturo naman sa pagbibigay ng Panginoon, ang gusto kasi niya tayo ipagpalain. Ano po? Tayo sumagana. Totoo lang, hindi naman yung pag nagbigay ka ng pera, pagkabat hangad din natin na tayo pagpalain ng pinansyal, di ba? Kahit naman sino eh. Hangad po natin na pagpalain tayo ng pinansyal para may magamit tayo. Pero mas hangarin po natin yung magkaroon tayo ng kalakasan. Ano po? Amen. Hindi, kumbaga ang pera kasi madaling kitain. Ano po? Yung pera madaling kitain, pero yung lakas, pag nawala na po sa atin, mahirap. Kaya, lagi natin pasalamatan ng Diyos na nakakapagtrabaho po tayo. Gumigising tayo. Lahat tayo dito, nagtatrabaho sa umaga, no? Diba? Ako nga, alas 4 ako nagigising. Minsan, nagtataka yung mga sakay siya kung nanti Yoji o Kiruno. Nanti, kakain pa kasi ako. Magsha-shower pa. Siyempre, yung natitira ko pang oras, kailangan ko pang kausapin si Lord. Ayaw ko kayong bumaba ng bahay na pinakausap si Lord. Siyempre,
pag-pray mo, O Lord, sino naman po ba ang kasama ko ngayon sa life ko? Sino po ba yung makakausap ko? Sabi, iba-ibang tao kasi yung kasama. Kailangan lagi mo idinudulog sa Panginoon yung mga taong kasama mo. Diba po, para makasumpong ka na, okay yung ano niya, kasi hindi po siya namuloy. Ano po? Tsaka, sabi nga po dito, no, sapagkat siya ang nagbigay ng buhay, hininga at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. So malinaw ang hininga po natin galing sa Diyos. Kaya wala po tayong ipagmamalaki sa Kanya. Dapat nga po lagi tayo, naalala ko po, nung ako'y natuto na sa biyaya ng Lord sa pag-iikab po, dalawa ko pong anak ito si Samuel, nasa 1 taon at 1.5 pa lang siya. So, tuwing magbabagong taon po, bago pumasok ang alas 12, nagpipray na po ako. Kasanayan ko na po yan. Tuwing darating ng alas 12, wala pang alas 12, magpipray na po ako hanggang sa dumating ng alas 12. Bagong taon na naman yan. So, nasasanay po ako ng gano'n. Si Samuel, iniwanan po namin sa taas. Tapos yung kumari ko, sa Laguna po nangyari po. Sabi nung kumari ko, parang Jude, sabi niya, may konting salo-salo dito punta tayo sa bahay. So natutulog po si Samuel noon. Ay, 1 taon at, 1.5 pa lang siya. So parang si Samuel is kaya na mag-hay-hay-hay. Diba? Tapos yung sa taas namin, hindi pa po ito nagawa ng kwarto. So meron po, di ba sa Pilipinas, meron yung nalagyan ng ano ba tawag drawer? Oo, na plastic siya. So tatlo po yung, malalaki po yung gano'n namin. So hinarang ko po yun kasi hindi naman niya kayang buksan yun. Dahil natutulog nga. So hinarangan po namin. Dahil po yung taas namin, pag bumabakhat, ano po kasi siya kumbaga bato yung ano, hindi siya sagi. Kasi yung bato, pati yung kanyang hagdanan, bato din. Kaya tendency na pwedeng malaglag, mamamatay yung bata. Ano po, di hinarangan namin. So pumunta kami dun sa kapitbahay, nagkasayahan, kumakain. Eto na po, sabi ko, Jude, puntahan mo muna si Samuel, baka nagising. Pinuntahan niya para silipin yung aking anak. Ang sabi niya, tulog. Bumalik ko rin ngayon yung asawa ko. Pero nakapag-pray na po ako noon, no? Kapag-pray na ako. Eto na. Nung sumunod pangalawang, sabi ko, puntahan mo uli, baka nagising na at para kunin mo. Eto na po. Nung kunin niya ang aking anak ay nasa baba na po, ng lamesa. Isipin po ninyo, ang hagdanan nasa 9. So, pag tiles po kasi sa baba, si mamamatay si Samuel dahil nga siya'y bata pa. Umiiyak lang po sa ilalim ng lamesa. So, nung dalhin niya, hindi niya masabi sa kasi nanginginig din ang asawa ko. Sabi niya, si Samuel nasa baba na ng damputin ko. So, siyempre ako na-isterika, baka nabali ang buto, ano ba, wala kaming maanulat, pati yung kumpare namin, paano mo na pare, paano ba yung sa taas, ano ba, nabuksan mo, hindi nagkagulo po kami, pero yung anak ko, umiiyak lang. So, hindi siya dinala sa ospital, wala, tas naglaro lang siya, tapos pinatotoo ko po yun sa pastor namin, kay Pastor Odi, pero kami lang, hindi na sa ibang tao. Sabi ng pastor na, ganun talaga, gumawa ang Diyos sa buhay natin. Kapag ang relasyon natin sa Diyos, ganun katatag, ganun ka yung nagtitiwala ka, sa bawat ginagawa mo, dinudulog mo sa Diyos ang pamilya mo, makakaranas ka ng mga bagay na kamangha-mangha. Jeremiah 7. Yan po ang nangyari kay Samuel. Pangalawa, kay Shintaro. Si Shintaro is magdadalawang taon pa lang. Sabi ko sa asawa kong hapon, tignan mo si Shintaro kasi nga marunong na siya magbukas ng pinto. Alas 12 ng gabi na po yun. Sabi naman ng asawa kong hapon, so nasinay yun. Nakapampers ko pa po yun. Tapos sabi ko, sige, maliligo muna ako. Sabi ko, iiwan ko muna yung anak ko sa'yo. Ito na po, naligo na ako. Nung naliligo ako sa opera, hindi ako mapalagay. Ito yung una dapat si Shintaro, pangalawa na po si Samuel. Una po kasi, una ko naging asawa talaga hapon. So ito na, sabi ko, lumabas ako, nakatawid lang ako. Asan si Samuel? Asan si Shintaro? Sabi ng asawa ko hapon, nandyan lang yan. Sabi niya, kasi malaki po yung bahay namin sa Dayapalis. Hanap ko po, mahilig sa kurtina yung batang niyo. Na mahilig siya magtako, ewan ko kung bakit. Sabi niya, nandyan lang yan. Walang kumikilos na kurtina. Sabi ko, nanginginig na ako. Walang tinignan ko yung pinto ang bukas ko. Eto na, alas 12 po yun, nakapampers lang anak ko, may daladalang lolo.
nakita po namin sa likod ng Jasco, sa Ala. Gomiasan, nasa Gomi, may naglilinis doon ng matanda. Makita nung matanda, uko sa ukasan, ko da. Sabi, nakapasper siya. Maloka-loka na kami mag-asawa kasi nga, daanan po yun ng bus. Pwede po siyang Kaya yun po ang sinasabi ko sa inyo. Kapag tayo, hindi dahil tayo ay nagbibigay. Ang Diyos, binibigyan tayo ng mga bagay na hindi natin, alam po ba ninyo yung magugulat ka na lang. Tayo pinansyal, maliit, malaki, kakinay sa Panginoon yan, ang gusto niya yung relasyon na marunong kang sumunod sa Kanya. Dahil kapag marunong kang sumunod sa Kanya, lahat ng anuman sa pamilya mo iingatan niya. Sabi ko po sa inyo, wala, hindi umiiyak, dinampot ngayon ng hapon, ng aking asawa. Pinapagalitan niya, yung bata nakatingin lang. Sabi ko, hindi ba dapat ikaw ang pagalitan ko? Ikaw ang pinagbantay ko? Sabi ko, anong alam ng batang yan? Ganun po. Gabi na po si Samuel din, ganun gabi rin po. Sabi ko ganun, napakaya sabi ko, hanggat ako'y nabubuhay, Panginoon, hindi ko kalilimutan ang lahat ng mga ginawa mo sa mga anak ko. Na hanggang ngayon naman, nakakamtan ko yung panalangin ko mula nung bata pa si Shintaro po, no? Talagang nag-ano ako ng luha sa Panginoon. Sabi nga yung luha natin is iniipon ng Panginoon. So alam ko dumating na ako sa point na sobra na akong sinagot ng Diyos. Kaya ang buhay ng anak ko ngayon, si Shintaro, matiwasay sa biyaya ng Panginoon. Hindi ko inaano dahil ako'y nagbibigay. Ang puso ko, makabahagi sa iglesia. Bakit po? Unang-una, ang aking pinagdadausan, hindi po ito tada. Kahit ang itong lamesang ginagamit natin, may mga bayad po ito. Ilaw. Kung hindi tayo magbabayad sa kahit na to, walang magbabayad, walang ilaw. Ano po? Yun ang kailangan natin ilagay sa ating isip. Kaya tayo nagbabalik para maging bahagi tayo ng ating iglesia. Hindi po makakayanan ni Pastora Cecilia Mana ang bayaran lagi linggo-linggo ang kaikan. So, tayong mga nagtatrabaho bilang biniyayaan naman din ng Diyos, magbigay tayo, magbalik tayo, hindi po pagbigay, magbalik tayo bilang para sa ating iglesia ikaayos, magkaroon tayo sa susunod, hindi na po ito. Praise God, may ating Margia na pinagagamit. Sa susunod, lagi po lawakan natin ang isip natin, magkaroon naman na speaker na malaki. Di ba po? Lumaki yung ating piano. Ganun yung lagi po tayo magkaroon. Ay, ito Lord, kahit sa kaunting halaga, pinagsama-sama, makakaano po ito ng gamit ng church. Yun po yung lagi nating aanuhin. Hindi po tayo, wag na po natin isipin pag naibigay na natin, saan ba nila gagastusin. Although minsan, maaari kasi may mga naglalakihang church talaga, pero tayo nag-umpisa, kailangan po ng suporta ng ating iglesia. Yun lang po yun. Kaya pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, ipag-pray po natin ang ating mga handog. Salamat po aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amin mo patuloy aangkinin ang iyong sinabi, Panginoon, na subukan namin gawin, kundi mo bubuksan ang durungawan sa langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala. Kung tutuusin nga po, Panginoon, hindi pa kami humihingi, ay ibinigay mo na sa amin. Yung mabuhay lamang sa mundo nito, isang malaking kayamanan na po. Ang bigyan mo kami ng mga pamilya, mga anak, trabaho, isang malaking biyaya na po ito. Tunay nga po, Panginoon, na ang mundong ito ay hindi na matiwasan. Marami na pong kaguluhan, pero dahil sa iyong biyaya at pagmamahal, kami yung pinoprotektahan kasama ng aming mga mahal sa buhay. Pagpalain mo po ang aming mga trabaho upang maging bahagi kami lagi sa Sakay Church na ito. Lord, marami pa pong pangangailangan ko. Para magbubukas po ang church na ito. Kaya naman po bilang mga anak mo, kami nagsusumang pagpalain mo po kami, bigyan mo kami ng lakas. Pagkaisahin mo ang aming espiritu at layunin, Panginoon, na upang ikalalago ng iglesia mo. Tingnan po namin, Panginoon, patuloy na pag-ibig na gagawin mo sa aming mga buhay. Na habang kami, Lord, nagtatrabaho sa iyong upasan, ipakita mo po, Panginoon, na yung pag-ibig na ibinigay mo sa amin ay may bahagi namin sa bawat isa. Pagpalain mo ang pinansyal na ito, lalo na po sa may hawak, Panginoon. Bigyan mo siya ng wisdom, ng knowledge na kung paano po ito ilalabas, kung paano po ito gagastusin. Ikaw po ang magturo sa kanya, Panginoon, upang hindi naman niya, Lord, magawa yung mga bagay na gusto niya. Yung bagay na gusto mo lamang, upang, Lord, maisagawa yung katuparan at nais mo sa iglesia nito. Pinupulit sinasamba ka namin, ito po ang aming pasasalamat at sabot. Dalangin in Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you.